Alam mo ba ang kwentong hindi sinasabi sa mga mapa? Isang mangyan mula Mindoro na ibinaba sa maling baryo. Doon kung saan ang dilim ay may buhay. At ang bawat lihim ay may kapangyarihang kay tagal ng tinatago. Panoorin hanggang dulo kung paano nagising ang isang alamat. Na hindi lamang tungkol sa aswang, kundi sa hustisyang hindi mo inaasahan. Handa ka na bang harapin ang katotohanan na matagal nang gustong itago? Gabi noon, ang langit ay puno ng ulap. Walang buwan. Tahimik ang paligid, maliban sa kaluskos ng mga dahon. Isang tricycle ang bumabaybay sa mabatong kalsada ng isang liblib na baryo. Sa loob, tahimik lang si Lito. Isa siyang batang mangyan, 16 na taong gulang. Kinuha siya ng isang social worker mula sa bundok ng Mindoro. Sinabing dadalhin siya sa Maynila para sa edukasyon. Pero hindi sa Maynila siya dinala. Ibinaba siya sa isang baryong hindi niya kilala. Walang pangalan ang kalsada. Walang ilaw. Isang matandang babae ang sumalubong sa kanila. Maputla ang balat, manipis ang buhok at mapungay ang mata. Ito si Aling Rosa, sabi ng social worker. Dito ka muna. Umalis agad ang tricycle. Iniwan siya. Tahimik lang si Aling Rosa habang pinapasok siya sa bahay. Amoy insenso ang paligid. May mga tuyong halaman na nakasabit sa kisam. May kulubot na mga balat ng hayop sa dingding. Sa loob-loob ni Lito may kakaiba. Parang malamig ang hangin kahit walang bintana. Tumingin siya sa sahig. May mga pulang mansa. Parang dugo. Kinabukasan, pinakain siya ng lugaw. Mapait. May kakaibang lasa. Nang tanungin niya kung ano iyon, umiti lang si Aling Rosa. Atay ng pusa, anya. Tumigil si Lito sa pagkain. Pagdating ng gabi, may narinig siyang mga yabag. Mabibigat. Parang may hinihila. Sa dilim, may aninong dumaan sa labas ng bintana. Mabilis. Malamig ang pawis niya. Nagkunwaring natutulog si Lito. Pero dahan-dahan niyang minulat ang mata. May taong nakatayo sa gilid ng kama. Payat. Mahaba ang buhok. Puno ng putik ang paa. Hindi nagsalita ang anino. Tumingin lang ito sa kanya. Hanggang sa ngumiti. Puno ng dugo ang mga ngipin nito. Biglang nawala ang ilaw. Nabalot ng dilim ang buong silid. Kinabukasan, wala si Aling Rosa. Pero may iniwang sulat sa mesa. Wala nang atrasan. Nanginginig ang kamay ni Lito habang binabasa iyon. Lumabas siya ng bahay. Walang tao sa baryo. Tahimik. Maging ang mga manok wala. Tumingin siya sa langit. Maitim ang ulap. Parang ulan ng dugo. Sa may ilog, may nakita siyang hukay. Sariwa ang lupa. Sa tabi nito, may putol na daliri. Bata. Maliit. May suot pang pulang sinulid. Nasuklay niya bigla ang alaala. Ang kaibigan niyang si Dadoy sa Mindoro. Huling beses niya itong nakita, may suot na pulang sinulid sa daliri. Iyak siya ng iyak. Sinubukan niyang tumakbo paalis. Pero nakasara ang lahat ng daan. Muli niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola. Tungkol sa mga aswang na naninirahan sa patag. Nag-aalaga ng bata. Para isakripisyo. Narinig niya ang sigaw mula sa ilalim ng lupa. Mahinang iyak. Boses ng bata. Humahalinghing. Nagpasya siyang hukayin ito. Habang naghukay, bumuka ang lupa. Lumabas ang kamay. Itim. Malamig. Hinila siya pababa. Isang malakas na hangin ang dumaan. Napuno ng bulong ang paligid. Mga salitang hindi niya maintindihan. Tumigil ang mundo. At sa isang iglap, nakita niya si Aling Rosa. Hubot-hubad. May mga ugat na parang ahas sa balat. Nakaangat sa ere. Nakangisi. Hindi ikaw ang una, sabi niya. Pero ikaw ang huli. Sumigaw si Lito. Pero walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Parang kinain ng hangin ang kanyang tinig. Pinilit niyang gumapang paatras. Pero napakabigat ng kanyang katawan. Sa paligid, nagsimula ng gumalaw ang mga aninong nakatago sa mga puno. Mga mata na nagliliwanag sa dilim. Isa-isang lumapit.
Mga nilalang na hindi tao. Maliit ang ulo. Mahahabang dila. Amoy bulok na laman ang hangin. Napansin ni Lito na unti-unti nang nag-iba ang kanyang balat. Parang may sumusulpot na mga kaliskis. Mainit ang katawan niya, pero nanlalamig ang loob. Nais niyang sumigaw muli, ngunit nabibingi siya sa bulong ng paligid. Isa ka na sa amin ni. Isa ka na sa amin ni. Bumalik si Aling Rosa sa ere. Tinaas ang kanyang mga kamay. Biglang sumindi ang paligid. Mga apoy na kulay asul ang lumabas sa lupa. Mula sa apoy, may lumitaw na nilalang. Kalahating tao, kalahating baboy. May mga pakpak ng paniki. Ito ang tunay na anyo ni Dadoy. Umiiyak ito habang nakatali sa tanikala ng apoy. Lito, tulungan mo ako. Hindi pa huli di. Ngunit bago siya makagalaw, dumapo si Aling Rosa sa harap niya. Hindi ito aksidente, Lito, bulong niya. Ikaw ang susunod na tagapagdala. Ang iyong dugo, purong mangyan. Matagal ka na naming hinihintay. Hinawakan siya sa dibdib. Mainit. Parang sinusunog ang kanyang laman. Nakita niya ang mga alaala ng kanyang tribo. Ang mga ritual. Ang mga batang nawawala. Ang lahat ay totoo. Lahat ng kwento ng kanyang lola. Ang mga aswang. Ang mga tagapagbantay ng itim na karunungan. At siya. Siya pala ang susi. Napuno ng itim na usok ang paligid. Nawala ang apoy. Nawala si Dadoy. At sa gitna ng usok, si Lito na lang ang natira. Nakatayo. Hubad. May mga marka na sa kanyang katawan. Itim na mga sulat na gumagalaw. Hindi na siya sigurado kung sino siya. Narinig niya ang huling bulong ni Aling Rosa. Ngayong alam mo na. Wala nang atrasan. Tumigil ang hangin. Tahimik ang paligid. Walang ibon. Walang kulisap. Walang kahit anong tunog ng buhay. Tumayo si Lito sa gitna ng itim na abo. Ang baryo, wala na. Natunaw na parang hindi kailanman umiral. Tanging ang lupaing tuyot at ang langit na pula ang naiwan. Naramdaman niyang may gumalaw sa kanyang likod. Parang may gumagapang sa loob ng kanyang balat. Tumingin siya sa kanyang kamay. Hindi na ito kamay ng tao. Maitim. Makunat. May mahahabang kuko. Napatingin siya sa aninag ng tubig sa kanyang paanan. Hindi na niya kilala ang sarili. Mapupulang mata. Hati ang dila. Puno ng galit ang kanyang mukha. Isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Boses ng isang bata. Nakita ko siya si Lito. Pero hindi na siya si Lito. Lumilingas siya. Ngunit wala siyang makita. Hanggang sa may mga ilaw na biglang sumindi sa malayo. Isang van ang huminto sa kalsada. May lumabas na bagong social worker. May kasamang batang mangyan. Bitbit ang mga gamit nito. Lumingon ang bata sa paligid. Kinilabutan. Parang may nanonood. Mula sa kadiliman, naroon si Lito. Nakatayo sa itaas ng puno. Hindi kumikibo. Nagmamasid. Hinahanda ang sarili. Alam niya ang mangyayari. Alam niya kung anong ritual ang susunod. Dahil ngayon, siya na sila ka ng itim na baryo. Ang bagong tagapangalaga ng sinumpang lupa. At ang susunod na sakripisyo ay nagsisimula pa lamang bumaba. Dahan-dahang lumapit ang van sa abandonadong bahay. Tahimik ang paligid, tila walang buhay. Bumaba ang social worker. Ngumiti siya sa batang kasama. Sandali lang, kukuha ako ng susi. Habang nakatalikod siya, hindi napansin ang pagkislap ng anino sa bubungan. Nakasilip si Lito. Hindi na siya gumagalaw gaya ng dati. Kumikilos na siya gaya ng hayop. Mabilis, tahimik, mapanganib. Tiningnan niya ang bata. Maliit. Inosente. Katulad niya noon. Saglit siyang natigilan. Parang may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Alaala ng kanyang sariling takot. Nang huling gabing siya pa ay tao. Ngunit biglang nagbago ang anyo ng bata. Hindi ito ordinaryong bata. Napansin ni Lito ang pulang sinulid sa kaliwang daliri. Ang parehong sinulid na suot ni Dadoy noon. Pero ito'y bago. Makinang.
Tumitig sa kanya ang bata. Diretso sa mga mata niya. Ngumiti ito. Isang ngiting puno ng lihim. At nang bumuka ang bibig ng bata. Ang tinig na lumabas ay hindi sa bata. Kailangan pa nating maghanap, Lito. Tayo na ang magpapalawak ng baryo. Hindi siya nakakilos. Napako siya sa kinatatayuan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ginaw. Hindi mula sa hangin. Kundi mula sa katotohanang hindi siya ang tanging nilalang ng dilim. Ang bata ay isa ring nilikha. Isa ring tagapagmana. Ngunit mas makapangyarihan. Mas matanda. At mas gutom. Lumakad ang bata patungo sa bahay. Kasunod ang social worker na walang kaalam-alam. Sa loob ng bahay, nagsindi ng kandila si Aling Rosa. Buhay pa siya. Lumitaw siya mula sa anino. Hindi siya nagbago. Ngunit sa kanyang mata, may takot. Totoo nga di. Ang bata ang huling selyo. Ang simula ng pagbabalik. Muling tumunog ang mga bulong sa hangin. Muli na namang nagbago ang anyo ni Lito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lumaban. Yumuko siya. Lumuhod. Sa harap ng batang nilalang. At sa unang pagkakataon, ang baryong matagal ng patay ay muling nabuhay. Ngunit hindi bilang tahanan, kundi bilang altar ng mas matinding kadiliman. Mula sa ilalim ng lupa, nagsimulang bumuka ang mga bita. Lumabas ang usok na kulay berde. May amoy asupre, dugo at sinunog na buhok. Ang mga halaman sa paligid ay nalanta. Ang mga puno'y yumuko, parang may takot. Ang langit ay naging kulay abo. Parang may nagbabantang unos. Ngunit hindi ulan ang dala nito. Kundi pagbabalik. Pagbabalik ng mga nilimot na anito. Mga Diyos ng lumang kadiliman. At sila'y gutom. Sa loob ng bahay, naupo ang bata sa gitna ng sahig. Nag-ukit siya ng mga simbolo gamit ang sariling kuko. Bawat guhit ay tumutulo ng dugo. Ngunit hindi siya nasasaktan. Parang tuwang-tuwa pa. Si Lito ay nakatayo sa tabi niya. Tahimik. Nagbabantay. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang pula, may naglalaban. Isang tinig ng alaala. Isang tinig ng kanyang ina. Lito, anak. Huwag mong hayaan ang dilim. Nag-alinlangan siya. Napatingin kay Aling Rosa, na ngayon nakapikit at tila nananalangin sa wikang matagal nang nakalimutan. Sa sahig, nagsimula nang lumitaw ang anyo ng isang pintuan. Isang bilog, umiikot, lumulutang. Mula rito'y may naririnig na iyakan. Sigaw ng daan-daang kaluluwa. Mga batang isinakripisyo. Ang bata ay tumawa. Napakalakas. Ang tinig nito'y umalinggaw sa buong baryo. Mataas, matinis. At hindi na parang tao. Tumingin ito kay Lito. Ihanda mo ang katawan mo. Dahil sa gabing ito, hindi ka na magiging tagapangalaga. Gagawin kitang daluyan. Nanlaki ang mata ni Lito. Hindi iyon ang kasunduan. Hindi iyon ang ipinangako ni Aling Rosa. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit ang bata at hinawakan siya sa noo. Malamig. Parang yelo na may buhay. At nang dumampi ang kamay ng nilalang sa kanyang balat, bumukas ang kanyang mga alaala. Lahat ng sakit. Lahat ng takot. Lahat ng kasinungalingan. Isang puting liwanag ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Napaatras ang bata. Napahiyaw si Aling Rosa. Hindi nila inaasahan. Sa gitna ng dilim, may natitirang liwanag kay Lito. Liwanag ng dugong totoo. Dugong hindi isinumpa. Dugong ipinaglihi sa lupa, hindi sa kasinungalingan. Tumayo siya. Nanginginig. Ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Ang kanyang tinig, mababa at buo. Hindi ko hahayaang maulit ang ginawa niyo sa akin. O sa iba pang bata. Ngunit bago siya makakilos, ang langit ay biglang bumuka. Isang mata, kasinlaki ng buong ulap. Ang tumingin pababa. At mula sa pintuan sa lupa, may lumabas. Isang aninong mas malaki pa sa lahat ng kasamaan na naisip ni Lito. At tinawag nito ang kanyang pangalan. Lito D.
Isang boses na bumasag sa mismong kaluluwa niya. Mababa. Malalim. Parang libu-libong patay ang sabay-sabay na nagsalita. Tumigil ang mundo. Hindi gumagalaw ang hangin. Hindi humahakbang ang oras. Tanging tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Mabagal. Malakas. At nababalutan ng takot. Ang aninong lumabas mula sa pintuan ay hindi na basta nilalang. Isa itong matandang Diyos. Isinumpa at ibinilanggo ng mga ninuno ng lupa. May 10 braso. Walang mukha. At balat na parang naglalagablab na itim na alkitran. Isuko mo ang liwanag, utos ng boses. Isuko mo ang sarili mo. At ililigtas kita. Sa kanyang paligid, nagsimula ng mabasag ang lupa. Sumisilip na ang mga kamay ng mga kaluluwang nawawala. Humihila, humihingi ng tulong. Kasama nila si Dadoy. Nagmumura ang kanyang mga mata sa takot. Lito! Huwag! Huwag mo silang sundin. Ngunit naroon ang bata. Nakangiti pa rin. May hawak ng itim na krus. Ginawa mula sa buto ng isang sanggol. Itinuro niya iyon kay Lito. At biglang napaluhod si Lito sa lakas ng enerhiya. Lumuluhang dugo ang kanyang mga mata. Pumipintig ang mga marka sa kanyang katawan. Muli niyang narinig ang tinig ng kanyang ina. Lito, hindi mo kailangan ng karahasan para makalaya. Sa huling saglit, bumaling siya kay Aling Rosa, na ngayoy lumalakad palapit sa pintuan. Ang mukha nito'y nahahati na. Kalahating tao, kalahating nilalang. Dumagundong ang kalangitan. Isang kidlat ang tumama sa gilid ng baryo. Lumabas mula rito ang isang liwanag. Liwanag na hindi gawa ng tao. Tumayo si Lito. Hinawakan ang sarili sa dibdib. Doon niya naramdaman ang natitirang apoy. Liwanag mula sa kanyang tribo. Katotohanan mula sa kanyang pinagmulan. Sumigaw siya. Isang sigaw na pumunit sa hangin. Isang sigaw ng pagtutol. Ng galit. Ng pagtubos. At sa isang iglap, ang lupa ay sumabog. Ang pintuan ay gumuho. Ang nilalang na walang mukha ay napatras. Umuwol sa sakit at pagkagulat. Muling lumiwanag ang langit. Isang apoy ang bumalot kay Lito. Hindi apoy ng kasamaan, kundi apoy ng ninunong bumangon. At habang ang anino ay sumisigaw. Habang si Aling Rosa ay nilalamon ng sarili niyang ritual. Habang ang bata ay unti-unting naupos sa sarili niyang kapangyarihan. Tumayo si Lito. Buong buo. At sa kanyang likuran, ang buong baryo ay nagsimulang magbago. Dahan-dahang nagiging abo ang lahat ng nilikha ng kadiliman. Ngunit isang bagay ang hindi nawala. Ang mga mata ng mga niligtas niyang kaluluwa ay nakatitig sa kanya. At isa-isa silang nagtanong. Ngayon na malaya ka na, ano ang gagawin mo sa kapangyarihang naiwan sa iyo? Tahimik si Lito. Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay. Ang apoy na bumabalot sa kanya ay hindi na sumasakit. Hindi na sinusunog ang kanyang laman. Ito ngayon ay tila yakap. Isang mainit na alaala ng mga nawala. Sa harap niya, ang bata ay nakaluhod na. Ang dating ngiti ay napalitan ng takot. Hindi ka dapat naging ganito, bulong nito. Ikaw ay nilalang para sumunod, hindi lumaban. Lumapit si Lito. Bawat hakbang ay nagpapatalon sa anino ng paligid. Ang lupa ay nagbubukas, ngunit hindi siya lumulubog. Sinasalubong siya ng mga espiritong dati na bihag. Hindi ako ginawa. Ako ay ipinanganak. Hindi ninyo ako pag-aari. Itinaas niya ang kamay. Ang mga simbolo sa kanyang balat ay biglang lumiwanag. Bawat guhit ay naging liwanag. Bawat marka naging dasal. Sa likod niya, narinig ang mga tinig ng kanyang mga ninuno. Mula sa hangin. Mula sa lupa. Mula sa mismong apoy na nagligtas sa kanya. Ibalik mo ang bata, sabi ng tinig sa kanyang isipan. Iyon ang paraan upang tapusin ang sumpa. Hinawakan ni Lito ang ulo ng bata. Malamig ito. Nanginginig. Hindi na ito ang makapangyarihang nilalang na bumaba kanina. Isa na lamang itong takot na kaluluwa. Isang aninong nawala ng katawan. Pumikit si Lito.
Bumulong siya ng isang panalangin tanging ang mga mangyan lang ang nakakaalam. Dasal ng pagbabalik. Dasal ng pag-alis ng sumpa. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Parang may humihila sa paligid. Ang mga bitak sa lupa ay nagsara. Ang mga aninong nagtatago ay naglaho. At ang langit, muling naging bughaw. Ang bata ay unti-unting naglaho sa kanyang kamay. Wala nang sigaw. Wala nang galit. Tanging katahimikan. Tumayo si Lito. Mag-isa sa gitna ng nawasak na lugar. Walang baryo. Walang bahay. Walang bakas ng ritual. Ngunit sa ilalim ng kanyang paa, may bagong sibol na damo. May amoy ng lupa na bagong binuhay. Sa di kalayuan, may liwanag. Isang bagong araw. At isang bagong panimula. Ngunit habang siya ay lumalakad palayo, sa pinakasulok ng kanyang paningin, may isang aninong naiwan sa lilim ng huling punong kahoy. Tahimik. Hindi gumagalaw. At marahang binubulong ang kanyang pangalan. Lito di. Napahinto si Lito. Ang kanyang balikat ay tila piniga ng malamig na hangin. Hindi niya gustong lumingon. Ngunit may kung anong puwersa ang humila sa kanya pabalik. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo. Nandoon pa rin ang anino. Payat. Mahaba ang lieg. Wala itong mukha. Ngunit ang tinig. Pamilyar. Parang galing sa isang taong matagal na niyang kilala. Lito di. Hindi pa ito tapos. Ang anino ay yumuko. At sa lupa sa ilalim nito may lumitaw na lumang kahon. Gawa sa kahoy ng banaba. May mga simbolo sa ibabaw. Iyon mismo ang mga ukit sa katawan ni Lito. Lumapit siya, mabagal. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam niyang kapag binuksan niya iyon, wala nang atrasan. Hinawakan niya ang kahon. Mainit. Parang humihinga. Parang may kaluluwang nakakulong sa loob. Nang bumukas ito, isang bugso ng liwanag at usok ang lumabas. At sa loob, isang piraso ng tela. Punit. Maitim. May sulat sa wikang hindi na ginagamit ng mga tao. Dahan-dahan niya itong binasa sa isipan. At habang tinatanggap niya ang kahulugan nito, isang sakit ang tumama sa kanyang ulo. Parang may sumabog sa kanyang alaala. Isang imahe. Larawan ng kanyang ama. Isang ritual. At isang kasunduan na hindi pa nababayaran. Lumuhod si Lito. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa panghihina. Kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang totoo. Hindi siya ang huling tagapangalaga. Hindi rin siya ang tagapagtapos ng sumpa. Siya. Siya ang nagsimula ng lahat. At sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang na iniwan niya sa lupa, muling sumusulpot ang mga anino. Tahimik. Mapagmatsyag. Naghihintay. Hindi na siya basta tao. At hindi na rin siya lubos na Diyos. Isa na siyang lagusan. Isang tulay sa pagitan ng mundo ng liwanag at dilim. At habang sumisikat ang araw, alam niyang ang bagong kabanata ay magdadala ng mas mabangis na mga nilalang. Mas malalim na kasinungalingan. At mas madilim na katotohanan. Dahil ang baryo ay maaaring nawala. Ngunit ang sumpa ay muling isinilang sa kanya. Tumayo si Lito, bitbit ang punit na telang may sinaunang sulat. Kumikibot ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Parang may pulso. Parang buhay. Sa malayo, nagsimulang tumunog ang mga tambol. Hindi tao ang tumutugtog. Ang ritmo ay sagrado. Mula pa sa panahong walang pangalan ang mga Diyos. Lumakad siya patungo sa hangganan ng gubat. Doon sa pagitan ng liwanag ng araw at anino ng mga punong kahoy. Habang lumalapit siya, naririnig niya ang mga boses ng mga nawawala. Hindi sila nagmamakaawa. Hindi sila humihingi ng tulong. Sila ay bumabati. Maligayang pagbabalik, laka ng binalik. Tagapagdala ng bagong gabi. Anak ng dalawang mundo. Mula sa lilim, isang matandang babae ang lumabas. Ang balat nito'y parang balat ng ahas. Ang mga mata nito'y puti. Walang itim, walang pupila. Ngunit kita niya si Lito.
At si Lito. Kilala siya. Inay. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang palad at inabot ang maliit na punso ng abo. Iniligtas mo sila, Lito. Ngunit ito ay simula lamang. Ibalik mo ang abo sa pinanggalingan nito. At magbabantay kami habang ikaw ay muling naglalakad sa landas ng mga hindi na makatao. Muling sumalubong ang hangin sa kanyang mukha. Ngunit ngayon, dala nito ang ibang amoy. Bango ng langis, lasa ng dugo sa hangin, at init ng lupa na uhaw sa sakripisyo. Alam ni Lito kung saan siya pupunta. Alam niyang may mas malalaking baryo na itinayo sa ibabaw ng mga nilimot na libingan. May mga lungsod na nalimutan ang takot sa mga engkanto. At mga taong hindi na marunong maniwala sa mga nilalang ng gabi. Ngunit darating siya. Hindi para maghiganti, kundi para magbalanse. Dahil ang mundo ay hindi dapat pinaghaharian lamang ng liwanag. Ang dilim ay may papel din. At siya na ngayon ang tagapagdala ng balita. Siya ang bagong babala. Siya ang kwento na ibubulong sa gabi. Na kapag ang isang bata ay nawala sa kakahuyan, o kapag ang isang bahay ay kinatok sa hating gabi, maaari siyang naroon. Tahimik. Nagmamasid. Nagpapasya kung karapat-dapat pang manatili ang isang kaluluwa. Sa ilalim ng araw. At sa bawat bayang kanyang madaanan. May hangin na biglang lalamig. May alagang hayop na titigil sa paggalaw. Titingin sa kawalan. Na para bang may nakikita silang hindi kayang makita ng mata ng tao. Ang mga matatanda ay muling magsisindi ng insenso. Magsusuot ng pulang panyo sa may baywang. At mag-uusal ng dasal sa wikang kinalimutan ng mga simbahan. Bumalik siya, bulong ng ilan. Ang anak ng lupa at dilim. Si Lito ay hindi na nagtatago. Hindi na siya alinggaw ng nakaraan. Isa na siyang buhay na babala. Na ang hindi nabigyang hustisya ay may kakayahang bumangon. At ang mga isinakripisyo ay hindi palaging nawawala. Minsan, sila ang bumabalik. At kapag bumalik sila, hindi na sila bata. Hindi na sila biktima. Sila na ang hukom. Sa isang lungsod sa Kapatagan, isang batang babae ang biglang sumigaw sa gitna ng klase. Nanigas. At sinabing, dumating na siya. Nagtawanan ang mga kaklase niya. Ngunit sa labas ng paaralan, may lalaking nakasuot ng kulay abong kamisa. May mga mata na hindi mo masulyapan ng matagal. Nakatayo siya sa lilim ng punong matagal ng pinutol sa mga mapa. Tahimik siyang nakamasid. At sa kanyang kamay, may hawak siyang lumang telang may dugo. At ang pangalan ng susunod na bayang lilinisin. Habang lumalakad si Lito sa gilid ng lungsod, nararamdaman niya ang pagtutol ng lupa. Parang tinataboy siya ng semento. Ng mga gusaling itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng sinaunang paniniwala. Ngunit hindi na siya napipigilan. Sa bawat yapak, nagkakaroon ng lamat ang paligid. Naglalabasan ang mga insekto mula sa mga bitak ng daan. At sa mga anino ng poste. May mga matang nakamasid. Mga nilalang na kanyang pinakawalan. Mga aninong may utang na loob. Sa himpapawid, dumaan ang itim na uwak. Hindi karaniwan. May tali sa paa nito. Isang papel na may simbolo ng sinaunang wika. Binasa ito ni Lito. Iisa lang ang mensahe. Ang huling anak ng hukom ay nasa silangan. Hindi siya naniniwala sa dilim. Paalalahanin mo siya. Muli siyang naglakad. Tahimik ang gabi. Ngunit ang bawat ilaw sa poste ay isa-isang namamatay habang siya ay lumalapit. Isang bata ang nakatayo sa kanto. Babae. Nakauniporme ng eskwelahan. Nang magtama ang kanilang mata, biglang tumigil ang oras. Ang mga sasakyan ay naiwang nakalutang sa ere. Ang mga tao ay natigilan. Parang larawan na pinindot ang pause. Lumapit ang bata. Nakita ni Lito ang marka sa batok nito. Isang pabilog na anino na gumagalaw. Hindi ako natatakot sa iyo, sabi ng bata. Iyan ang problema, sagot ni Lito. Dahil ang hindi mo kinatatakutan ay ang siyang sisira sa iyo. Hinawakan niya ang ulo ng bata. Isang iglap. Pumasok ang lahat ng alaala ng bayan.
Ang kasinungalingang itinuro sa mga paaralan. Ang mga boses na pinatahimik. At ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang mga batang tulad niya noon. Nang binitawan niya ito, nanginginig ang bata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alam na niya ngayon. May trabaho ka nang dapat simulan, bulong ni Lito. At hindi mo kailangang maging isa sa amin para gawin ito. Umakyat siya sa itaas ng isang gusali. Tumingala sa langit. Ang buwan ay kulay dugo. At ang ulap ay may hugis ng isang dambuhalang nilalang. Doon, sa bubong ng lungsod, nakita niya ang susunod na marka sa kalangitan. Isang guhit na hindi kayang makita ng mga mata ng karaniwang tao. At habang ang mundo ay natutulog, at ang mga kampana ng simbahan ay biglang tumunog kahit wala sa oras. Alam ng gabi, na bumalik ang multo ng lumang katarungan. Hindi para magbigay ng awa, kundi para singilin ang utang. Mula sa tuktok ng gusali, nakatanaw si Lito sa lungsod na walang alam. Mga ilaw na patuloy ang kislap. Mga tao sa ibaba na abala sa kanilang sariling mundo. Walang kamalay-malay na may bumangon na mula sa pinakaugat ng kasaysayan. Sa hangin, naamoy niya ang lumang langis. Amoy ng ritual. Amoy ng dugo. Amoy ng kasunduang matagal ng nilabag. Bumaba siya. Tahimik. Parang aninong walang bigat. Ang kanyang anino ay nahahati sa dalawa habang lumalakad. Isang anyo ng tao. Isang anyo ng hayop na may sungay. Pumasok siya sa isang abandonadong gusali. Dating simbahan. Ngunit ngayon ay ginawang imbakan ng basura. Sa ilalim ng altar, may pintuang semento na hindi binuksan sa loob ng 60 taon. Tinapik niya ito ng 3 beses. Dito tayo nagsimula, bulong niya. Dito ka rin ko tatapusin. Biglang bumuka ang lupa. Mula sa siwang, lumabas ang mga nilalang na matagal nang nakakulong. Hindi sila galit. Hindi sila masaya. Sila ay gutom. Sa katotohanan, ang una sa kanila ay may mukha ng pari. Ngunit ang katawan ay ahas. Ang ikalawa ay babae. Ngunit ang balat ay gawa sa itim na bato. Ang ikatlo, walang anyo. Isang usok lang na may mga mata. Lito, bulong ng usok. Ikaw ang huling tagapagdala ng bigat ng sumpa. Ikaw din ang magpapasya kung sino ang dapat manatili. At sino ang dapat dalhin sa ilalim. Tiningnan ni Lito ang kanyang kamay. Ang telang may dugo ay muling kumikislap. Nagbabago ang mga simbolo. Parang may sinusulat na bagong batas. Hindi ko na kayo kayang ibalik. Pero kaya ko kayong patahimikin. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Tumigil ang oras sa lungsod. Walang gumagalaw. Walang humihinga. Maging ang hangin ay nanahimik. At sa gitna ng katahimikan, si Lito ay lumakad papalapit sa pintuang muling bumuka. Nasa loob nito ang pinagmulan ng lahat. Isang dambuhalang mata na nakatingin lang sa kanya. Ikaw ba ang magwawakas sa akin? Tanong ng tinig mula sa loob. O ikaw ang magiging susunod na katawan ko? Ngumiti si Lito. Hindi ngiti ng pananakot. Hindi ngiti ng takot. Kundi ng isang taong handa nang harapin ang sarili niyang kasalanan. At kung ako nga, ano ngayon ang magiging kwento nila sa susunod na henerasyon? Mula sa loob ng dilim, ang mata ay kumurap. Isang pagkurap na yumanig sa paligid. Parang alon sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay nagsimulang masipsip ng anino. Ang mga pader ng lumang simbahan ay nadurog. Ang hangin ay naging mabigat. Parang usok ng libong bangkay. Ngunit si Lito ay nanatiling nakatayo. Hindi siya umatras. Hindi siya yumuko. Tiningnan niya ang dambuhalang mata. At sa unang pagkakataon, nakita ng kadiliman ang sarili nito sa mata ng tao. Kaya mong sirain ako, sabi ng tinig. Kaya mong sunugin ang lahat ng ito. Ngunit hindi sumagot si Lito. Bagkus, inilapag niya ang telang may dugo sa harap ng mata. Hinawi niya ang anino. At isinalang ang piraso ng kanyang alaala. Ang pag-iyak ng kanyang ina. Ang malamig na lupa ng Mindoro. At ang sigaw ng mga batang kinuha ng kasinungalingan. Nang dumampi ito sa sahig, ang lupa ay nag-init. Ang anino ay umatras.
At ang mata, nagsimulang lumuha. Luha na itim. Luha na may kasaysayang pilit kinubli. Bakit hindi mo ako tinapos, tanong nito. Dahil kung wawakasan kita, wawakasan ko rin ang daang tinahak ng lahat ng nawalan, sagot ni Lito. Ikaw ay bahagi na ng bayang ito. Ngunit hindi ikaw ang dapat mamuno. Sa mga bitak ng semento, tumubo ang unang halaman. Isang puting bulaklak na sa alamat lang umiiral. Ang dapo ng kaluluwa. Isang sagisag ng kapatawaran at pagkalimot. Sa huling pagkurap ng dambuhalang mata, nagsimulang bumalik ang tunog sa lungsod. Ang mga ilaw ay muling nagliwanag. Ang mga tao ay gumalaw. Parang walang nangyari. Ngunit sa gitna ng kalsada, nakatayo si Lito. Mag-isa. Sa kanyang palad. Wala na ang tela. Wala na rin ang mga marka sa kanyang balat. Malinis. Tahimik. Ngunit sa kanyang mata, may naiwan. Isang liwanag na may bahid ng kadiliman. Hindi na siya tagapagdala ng sumpa. Ngunit hindi rin siya ordinaryong nilalang. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng balanse. At sa bawat hating gabi, kapag may batang nawawala, o may sigaw na walang pinagmulan, isang pangalan pa rin ang ibinubulong ng hangin. Lito. Mula sa katahimikan ng gabi, ang kanyang pangalan ay dumadaloy sa hangin. Parang awit na matagal nang ipinagbawal. Lito di. Isang tawag na hindi naubos. Isang paalala na ang kanyang kwento ay hindi tapos. Habang siya'y lumalakad sa madilim na eskinita, may bata na sumalubong. Marumi ang kasuotan. May galo sa tuhod. Takot ang mata. Ngunit puno ng tanong. Kuya, ikaw ba ang nagligtas sa akin kagabi? Tumingin si Lito sa bata. Hindi siya sumagot. Ngunit mumiti siya. At sa kanyang mga mata, may aninong biglang dumaan. At nawala rin agad. Ang bata ay tumigil. Parang may naramdaman. Ngunit bago pa makapagtanong muli, ang hangin ay nagbago ng direksyon. At sa likod ni Lito, may isa na namang nilalang ang bumangon. Hindi na ito tulad ng dati. Mas mabilis, mas matalim, at mas desperado. Tumalikod si Lito. Hinubad ang kanyang kamisa. Ipinakita ang bagong marka sa kanyang likod. Isang bilog na may mata sa gitna. At mga pakpak ng paniki na bumabalot dito. Hinawakan niya ang pulso ng hangin. Isang ritual na tanging mga sinaunang babailan lamang ang nakakaalam. At habang bumubulong siya ng salitang halos limot na, ang paligid ay nagsimulang pumatak ng itim na ulan. Ang lupa ay muling nagbukas. Ngunit hindi upang bitawan ang kasamaan, kundi upang ilibing ito. At sa huling ulos ng liwanag mula sa palad ni Lito, ang nilalang ay napaatras. Sumigaw. Naglaho. Tahimik muli ang gabi. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Paano mo alam kung kailan sila darating? Dahil minsan, ako ang isa sa kanila, sagot ni Lito. Lumakad siyang muli sa dilim, habang ang anino niya ay humahaba sa bawat hakbang. Hindi na siya hinahabol ng nakaraan. At hindi rin siya hinahanap ng kinabukasan. Dahil siya na mismo ang naging tulay sa pagitan ng dalawa. Ang kwento ni Lito ay hindi lamang isa sa mga alamat ng Mindoro. Ito ay paalala na ang katarungan ay hindi palaging may korte. At ang multo ng nakaraan ay minsan mas makatarungan kaysa sa taong may barong. At kung sakaling sa gabi, may kumatok sa iyong pinto nang hindi mo inaasahan, huwag mo nang buksan. Hindi dahil takot ka, kundi dahil baka iyon na ang paghukom na matagal mong inakalang hindi na darating. Sa bawat pag-alis niya sa isang baryo, may naiibang pakiramdam na naiiwan. Hindi takot, hindi rin ginhawa, kundi isang uri ng katahimikang may kabigatan. Parang pagkatapos ng bagyo, na alam mong may binago sa lupa. At kahit walang sumisigaw ng pangalan niya sa liwanag ng araw. Sa gabi, ang mga matatanda ay muling nagtuturo sa mga bata kung paano magsindi ng kandila kapag may nararamdamang malamig na hangin. Kung paano huminto at yumuko kapag dumaan ang mga anino.
At kung paano ipikit ang mata kapag may biglang nawala sa gitna ng kalsada. Hindi para takutin sila, kundi para turuan. Na may mga puwersang hindi nakikita. Na minsang nagpabaya ang mundo. At ngayon may binabawi. Minsan, sa isang malayong isla. Isang matandang babailan ang bumisita sa isang bahay. Tahimik siyang naupo sa harap ng isang inang bagong panganak. Sa tabi ng duyan, may markang abo sa sahig. Bakit po kayo naparito? Tanong ng babae. Dahil ang anak mo, sagot ng matanda, ay isinilang sa ilalim ng buwan na pula. Tingnan mo ang kanyang palad. Dahan-dahang tiningnan ng ina ang kamay ng sanggol. May maliit na bilog. Kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Siya ang susunod. Hindi tagapagligtas. Hindi rin tagapaghiganti. Kundi tagapagdala ng mga alaala. Ng mga kwentong pilit kinalimutan. At sa malayo, habang bumababa ang araw, may lalaking nakatayo sa gilid ng bundok. Tahimik. Nagmamasid. May ngiting pagod sa kanyang labi. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang dilim ay hindi kailanman nawawala. Ngunit ngayon, hindi na ito ganap na kalaban. Dahil sa bawat bata na lumaki sa mga kwento. Sa bawat bayan na natutong makinig muli. At sa bawat multong nabigyan ng tinig. Ang liwanag at dilim ay muling natutong mag-usap. At kung minsan, kapag binuksan mo ang radyo sa hating gabi, may maririnig kang boses. Maingat! Mababa! Parang nagkukwento mula sa kabilang panig ng mundo. At sa bawat dulo ng kwento, laging may isang tanong. Ikaw ba ay handa na kung bumalik siya? Sa tanong na iyon, maraming hindi nakakasagot. Marami ang biglang pinapatay ang radyo. O lumalayo sa bintana. Dahil ang hangin ay parang may dalang mata. Laging nakamasid. Ngunit sa mga piling bahay, may ilan na hindi natatakot. Sa halip, sinisindihan nila ang puting kandila. Isinusulat nila ang mga kwento ng kanilang mga ninuno. At ibinubulong sa hangin ang mga pangalan ng mga kinalimutan. Dahil alam nila na hindi ito katang-isip. Na si Lito ay hindi alamat lang. Na minsan, sa bawat baryong may itinatagong kasalanan. Isang nilalang na tila tao. Ngunit mas matanda pa sa lupa. Ang darating para magtimbang. Sa Mindoro. Sa ilalim ng pinakamatandang puno. May ukit sa kahoy. Isang mata na may pakpak. Wala ito noon. Walang gumawa nito. Pero naroon na. At bawat taong dumaraan sa harap ng puno. Napapatigil. Napapaisip. Bakit tila parang kilala nila ang simbolo? Kahit hindi pa nila ito nakita kailanman? Sa bawat paglipas ng panahon, ang mga bata ay natutong makinig sa kwento ng kanilang mga lola. At sa bawat kwento, nandun pa rin siya. Tahimik. Hindi humihingi ng papuri. Hindi rin naghihiganti. Nagmamasid lang. Naghihintay. Dahil darating ang panahon na muli siyang kakailanganin. At kapag dumating ang panahong iyon, hindi na siya lalaban mag-isa. Dahil ang kwento niya ay naging kwento na ng bayan. At sa bayang iyon, walang lihim ang kayang itago sa dilim. Na hindi ilalantad ng liwanag ng alaala. Kaya sa mga gabi na tila masyadong tahimik, kapag ang aso ay tumatahol ng walang dahilan. At ang lamig ng hangin ay parang dumadaan sa buto. Alalahanin mo ang kwento. Hindi ito upang takutin ka. Hindi rin upang bigyan ka ng dahilan upang maniwala agad. Kundi para ipaalala na ang katotohanan ay hindi laging nasa sulat ng batas. Minsan, nasa bulong. Nasa ulap. Nasa luma at malalim na takot ng isang buong lahi. Ang kwento ni Lito ay hindi pa tapos. Dahil ang mundo ay patuloy na umiikot. At sa bawat ikot, may kasalanang muling nililibing. May boses na muling pinapatahimik. May batang nawawala sa dilim. Ngunit ngayon, alam na ng ilan kung paano pakinggan ang katahimikan. Alam na nila na sa likod ng bawat kakaibang pangyayari. May mata na nakatingin hindi para manakit, kundi para magtanda. At kung sakaling isang gabi, sa pagitan ng pag-idlip at panaginip, ay maramdaman mong may presensya sa iyong kwarto.
Isang anyo sa gilid ng kurtina. O tunog ng yapak sa kisam. Huwag kang sumigaw. Sa halip, itanong mo sa sarili mo. Ano ang tinatago ko? Saan ako naging bahagi ng pananahimik? Dahil baka ang bumisita sa iyo ay hindi multo. Baka ito ay alaala. Baka ito ay silito. At dumating siya. Hindi para takutin ka, kundi para ipaalala na ang kwento ng bayan mo ay hindi pa tapos isulat. At sa huling paghinga ng gabi, kapag ang dilim ay unti-unting hinihigop ng liwanag, at ang unang tilaok ng manok ay pumapailan lang sa hangin, muling bumabalik ang katahimikan. Walang iniwang baka silito. Walang larawan. Walang pangalan sa papel. Ngunit sa mga kwento ng matatanda, sa mga lihim na bulungan sa tapat ng altar, at sa panaginip ng mga batang may kakaibang takot, siya ay buhay. Bawat barangay na may itinatagong kasaysayan, bawat baryo na may tahimik na bangin, alam nilang darating siya. Hindi sa oras na gusto nila, kundi sa oras na kailangan. At kapag siya ilumitaw, hindi mo siya agad makikilala. Baka siya ang tahimik na lalaki sa jeep. O ang nakatayong anino sa gilid ng paaralan. O ang matandang walang tahanan na hindi tumatanda. Ngunit kapag tumingin siya sa iyo, at naramdaman mong parang hubad ang iyong kaluluwa, na para bang binabasa niya ang mga kasalanang hindi mo pa inaamin, doon mo malalaman na hindi lahat ng Diyos ay nasa langit, at hindi lahat ng parusa ay kailangang isigaw. Ang tunay na paghukom ay dumarating sa katahimikan. At ang tagapagdala nito ay hindi palaging may sungay. Minsan, may dala siyang telang may dugo. May mata sa kanyang palad. At kwentong walang wakas. At kung marinig mo man ang kanyang kwento, huwag mo itong itapon. Huwag mo rin itong baguhin. Dahil bawat salita ay binayaran ng dugo. At bawat katahimikan ay itinahi ng takot. Ang kwento ni Lito ay hindi kwento ng kabayanihan. Ito ay kwento ng pagbabayad. Pagbabayad sa mga lihim na binura. Sa mga sigaw na hindi pinakinggan. Sa mga katawan na isinakripisyo para sa kapangyarihan. At kahit lumipas pa ang maraming taon. Kapag muling bumalot ang dilim sa bayan. Kapag ang hangin ay amoy bulok na kahoy. At ang mga ilaw ay sabay-sabay na namamatay. Alam ng mga nakakaalam. Siya ay paparating. Hindi para iligtas. Hindi para gumanti, kundi para balansehin ang timbangan. At sa bawat paalala ng kanyang presensya, muling nanunumbalik ang tanong. Ano ang hindi natin sinabi? Kanino tayo naging pipi? At gaano karami pa ang kailangang mamatay? Bago tayo matutong makinig, ito ang kwento ng mangyan na ibinaba sa maling baryo. Ng lalaking itinapon ng sistemang bulag. Ng nilalang na binihag ng dilim. Ngunit ginamit ito upang dalhin ang liwanag. At sa huli, kapag wala nang natirang masabi, kapag ang mga labi ay sarado sa hiya, tanging kwento na lang ang natitira. Kwento na binubulong ng hangin. Kwento na sinusulat sa ugat ng mga puno. Kwento na hindi mo kailanman matatakasan. Dahil ito ang kwento mo. Kwento ko. Kwento nating lahat. At kung sa paglipas ng panahon, ay may batang muling magtanong. Sino si Lito? Hindi na sapat ang sagot na. Isang alamat. O isang kathang-isip lang yan. Sapagkat ang kanyang anino ay nasa bawat lihim ng bayan. Nasa bawat kaba ng taong may tinatago. At nasa bawat katahimikan ng mga hindi pinakinggan. Si Lito ay hindi bayani. Siya ay salamin. At sa tuwing titingin tayo sa kanya, ang nakikita natin ay ang sarili nating kasalanan. Ang sarili nating pagkukulang. Kaya kung sakaling ang gabi ay bumigat, at ang mga ilaw ay tila nag-aatubiling manatiling bukas. Kung makarinig ka ng yabag na hindi mo maipaliwanag, o may mata sa panaginip mong tila nagmamasid, wala kang dapat ikatakot. Ang tanong lamang, may tinatago ka ba? May nilamon ba ng katahimikan sa buhay mo? At kung meron, handa ka na bang harapin ito? Dahil si Lito ay hindi dumarating sa mga perpektong lugar. Siya ay hinahanap ng mga bitak, ng mga basag,
ng mga pusong may sugat na matagal nang tinakpan. At sa kanyang pagbabalik, hindi siya naghahanap ng palakpak. Hindi siya naghahanap ng pangalan. Tanging ang katotohanan. Maitim man ito, madugo o matagal nang nilimot. Sapagkat sa dulo ng lahat ng ito, iisa lamang ang dapat matandaan. Ang kwento ay buhay. At hanggat hindi ito naunawaan, patuloy itong maghahanap ng bibig na magsasalita, ng mata na makakakita, at ng puso na handang makinig. At kung hindi ito marinig ng makapangyarihan, kung pipigilan pa rin ang takot ang pagsiwalat, ang kwento ay magiging galit. At ang galit ay magiging anino. Ito ang aninong kakapit sa likod ng iyong liig. Sa bawat kasinungalingang iyong inuusal. Ito ang lamig na hindi dulot ng hangin, kundi ng konsensyang matagal mo nang kinalimutan. Ang aninong ito ay magbubulungan sa gabi. Hihipan ng apoy ng iyong mga pangakong walang laman. At sa huli, kapag wala nang natira, kapag kahit ang pangalan mo ay hindi mo na maalala, siya ang magbibigay alala. Dahil si Lito ay hindi kailanman nawala. Nasa paligid lang siya. Hindi na sa anyong tao. Hindi na rin sa anyong halimaw. Kundi bilang kwento. Kwento na hindi natapos. Kwento na patuloy na isinisingit sa bawat bagong sigaw. Sa bawat bangkay na itinapon ng sistema. Sa bawat batang ipinanganak sa takot. At kung handa ka na, kung bukas na ang iyong puso sa kung anong hindi mo naintindihan noon, makikita mo siya sa refleksyon ng salamin kapag wala kang inaasahan. Sa tunog ng yapak sa pagitan ng iyong mga dasal. O sa mismong kwento na ito, na sa simula pa lamang, ay tungkol din pala sa iyo. Dahil kung nakarating ka na sa puntong ito, hindi ka na tagapakinig lang. Isa ka na sa mga tagapagdala. At ang kwento ni Lito ay hindi na lang tungkol sa kanya. Ito na ang kwento ng bawat nilalang na piniling manahimik sa gitna ng kasinungalingan. Ng bawat kaluluwang isinakripisyo para sa kapayapaang huwad. Ang mga baryong dating nakapikit ay unti-unti nang bumubukas ang mata. Ang mga pader na itinayo ng takot ay nilulusaw ng mga kwentong hindi na kayang itago. At habang ang mga bagong bata ay natutong makinig, habang ang mga matatanda ay muling nagsasalita, habang ang mga ina ay bumubulong ng lumang panalangin sa mga sanggol, ang anino ni Lito ay nananatili. Hindi upang parusahan. Hindi upang takutin. Kundi upang ipaalala na ang tunay na katarungan ay hindi nakasulat sa papel. Ito ay nakaukit sa puso ng bayan. At ang bayan, kapag natuto ng makinig, ay hindi na muling babaliwalain ang sariling alaala. Kaya sa susunod na may marinig kang kwento, na tila imposibleng totoo, huwag mo agad pagtawanan. Huwag mo agad tawaging alamat tilang. Baka kasi ang tinatawag mong kathang-isip ay ang tanging katotohanan na hindi mo pa handang tanggapin. At kung dumating ang oras na ikaw na ang magsalita, na ang katahimikan ay hindi na sapat, at ang bigat ng mga kwento ay bumigat na sa iyong dibdib, huwag kang matakot. Sabihin mo ang totoo. Kahit masakit, kahit walang maniwala, kahit ikaw lang mag-isa. Dahil sa bawat kwento na isinisigaw ng liwanag, may isa pang aninong naglalaho. May isa pang kaluluwang napapalaya. At may isa pang hakbang palapit sa hustisyang tunay. Ang kwento ni Lito ay paalala. Isang babala sa mga nagpapanggap na walang kasalanan. Isang pangako para sa mga nilamon ng dilim. At isang gabay para sa mga nawawala sa sarili nilang bayan. At sa pinakatahimik na gabi, kung saan ang hangin ay tila humihinto. Kung saan ang oras ay parang natutulog. Baka marinig mong muli ang boses na iyon. Mahinahon. Malalim. At puno ng bigat ng mga panahong lumipas. Basta't may mga nawawala. May mga hindi pa natatapos. At ikaw na ngayon ang magdedesisyon. Mananatili ka bang tahimik? O magiging bahagi ka ng kwento? Na matagal nang gustong matapos. Ng bayan mong matagal nang binabagabag. Ng mga multo ng sarili nitong kasalanan. At kapag pinili mong magsalita, magsimula sa maliit na tinig. Sa isang kwento na malumanay na inilalabas.
Sa isang lihim na unti-unting pinapawi. Dahil ang pagbabago ay hindi bigla. Ito ay parang pag-ulan sa tag-araw. Dahan-dahan, hindi mapipilit. Ngunit tiyak na dadalhin ang bagong buhay. Ang mga matatandang kwento ni Lito ay magiging ilaw para sa mga susunod na henerasyon. Mga gabay na magpapalaya sa mga tanikala ng nakaraan. At sa dulo ng lahat, ang baryo na dati ay natakot, ay magiging tahanan muli. Hindi lamang ng mga tao, kundi ng mga alaala, ng mga kwentong hindi kailanman dapat kalimutan. At sa pag-ikot ng mundo, sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, ang kwento ni Lito ay mananatiling buhay. Bilang babala, bilang paalala, at bilang pangakong may pag-asa pa rin. At sa bawat pagsubok na darating, kapag ang kadiliman ay muling susubok sa puso, alalahanin ang mga salitang hindi kailanman nawawala. Na sa gitna ng dilim, may liwanag na nagmumula sa pagkilala. Na ang bawat sugat, kahit matagal nang nagtago, ay kayang paghilumin ng katotohanang matapang harapin. At kung saan may kwento, nariyan si Lito. Hindi bilang isang multo, kundi bilang isang paalala, na ang bayan ay buhay. At ang buhay ay kwento, na kailangang marinig, kahit minsan ay masakit. At habang patuloy ang gabi, at ang mga bituin ay nagmamasid ng tahimik, maririnig mo ang mga bulong ng hangin. Mga kwentong hinding-hindi mawawala. Mga alaala ng isang mangyan, na hindi kailanman pinabayaan ang kanyang bayan. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi mula sa kapangyarihan, kundi mula sa tapang na harapin ang mga dilim sa loob at labas ng ating mga puso. At dito nagtatapos ang isang yugto. Ngunit hindi ang kwento. Sapagkat ang bawat hakbang mo ay bahagi na ng alamat na ito. Ikaw ang susunod na tagapagdala. At ang kwento ay magpapatuloy. Hanggang sa ang lahat ay makaalpas. At ang tunay na katarungan ay maghari. At sa pag-ikot ng mga araw, kung saan ang mga bagong henerasyon ay matututo, makikita nila na ang kwento ni Lito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi isang paalala para sa kinabukasan. Na sa bawat baryo, sa bawat puso, ay may tungkuling mag-ingat at magpahayag. Dahil ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay susi sa paglaya. At habang ang mga anino ay unti-unting nawawala, ang liwanag ng pag-asa ay patuloy na magsisilbing gabay. Para sa lahat ng mga nawawala at naghahanap. At para sa mga bayan na handang bumangon muli. At sa bawat pagsikat ng araw. Sa bawat hininga ng hangin. Nagsisimula ang bagong kabanata. Isang kwento ng paghilom. Ng pagkilala. At ng tunay na paglaya. Kahit gaano pa kadilim ang naging daan, ang liwanag ay laging naghihintay na muling magbigay buhay sa mga pusong handang tumanggap at sa mga kwentong handang magpatuloy. At habang naglalakad ka sa mga landas ng bayan, maririnig mo ang mga yapak ng nakaraan. Ngunit hindi na ito mga anino ng takot, kundi mga hakbang ng pag-asa at pagbabago. Sa bawat puso na bumukas, sa bawat bibig na nagsalita, ang kwento ni Lito ay muling sisilang. Hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala ng tapang, ng pagkakaisa, at ng pagmamahal sa sariling bayan. At sa huling pagtingin sa likod, makikita mo ang mga matang dati puno ng takot. Ngayon ay naglalagablab ng tapang. Dahil ang kwento ay hindi natapos sa dilim, kundi sa liwanag na ipinanganak mula rito. Ang baryo, ang mga tao, at ang kanilang mga kwento, ay iisa na sa paglalakbay patungo sa pagkakaisa. At tunay na katarungan. At sa bawat araw na lilipas, ang alaala ni Lito ay magiging gabay. Hindi upang takutin, kundi upang magpaalala ng halaga ng katotohanan. Nang tapang na harapin ang mga sugat ng nakaraan. At ng pag-asa na bumangon muli ang bayan. Na matagal nang hinihintay ng lahat. At habang unti-unting nagbabago ang paligid, ang mga kwento ay patuloy na isinasalaysay. Hindi upang muling bumangon ang takot, kundi upang ituro ang landas ng pag-asa. At kahit kailan, hindi mawawala ang aral na dala ni Lito. Na sa bawat dilim, mailiwanag na naghihintay.
At sa bawat sugat, may himala ng paghilom. At sa pagtahak mo sa landas ng buhay, dalhin mo ang kwento ni Lito sa puso. Huwag hayaang matakpan ng usok ng kasinungalingan. Ang katotohanang dapat isigaw. Sapagkat ang tunay na lakas ay nagmumula sa katapangan ng isang tao. Naharapin ang dilim at liwanagin ang kanyang paligid. Hanggang sa ang bawat baryo ay maging tahanan ng kapayapaan. At sa huli, ang kwento ay magiging alon na maghahatid ng pagbabago sa bawat dalampasigan. At ang pangalan ni Lito, hindi na magiging takot, kundi magiging paalala ng katotohanan, na kailan may hindi dapat kalimutan. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat, ang kwento ni Lito ay patuloy na lalaganap sa mga puso ng mga taong handang makinig, at sa mga labi ng mga nais magtagumpay laban sa dilim. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa mga anino, kundi sa liwanag ng pagkilala, at sa tapang na ituwid ang mali. At sa bawat bagong henerasyon, ang kwento ay muling isasalaysay. Hindi bilang babala lamang, kundi bilang aral ng katotohanan at tapang. Dahil ang bayan ay buhay, at ang buhay ay kwento, na patuloy na naghihintay, na bigyang daan ng mga taong may puso. At sa pagdilim ng huling gabi, kapag ang hangin ay humihina, at ang mga bituin ay naglalakbay na patungo sa kanilang pahingahan, muling magmumuni-muni ang baryo. Hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Dahil natutunan nilang harapin ang dilim nang may tapang at katotohanan. Ang kwento ni Lito, hindi na lamang isang alamat ng takot, kundi isang paalaala ng pagkakaisa at ng di matitinag na diwa ng bayan. At sa bawat puso na handang makinig, ang kanyang kwento ay mananatiling buhay. Isang ilaw sa gitna ng kadiliman, at isang pangakong may bukas na mas maliwanag. Dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang aral ay patuloy na babalot sa bawat paghinga. Hanggang sa ang bawat baryo ay maging tahanan ng kapayapaan. At bawat tao ay maging tagapagdala ng liwanag.